Okay na yung live ng Facebook at saka YouTube. Okay, sige. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Good evening everybody. Sige, pwede na tayo magsimula. Nakita nyo ba yung bakbakan ni Makagago at saka si Norman Mangusin? Tawa ako sa mga revelation no? Yung mga peking relo, yung mga perang hindi naman pala kanya, yung mga royal blood daw ko no. Tawan-tawa ako eh. Ang galing na researcher na ito ng Makagago no? Napakagaling na researcher ng Makagago, nakakatawa. So kailangan natin ng maraming ganyan sa lipunan. Yung mga tao na nag-expose ng kapalastugan ng mga siraulo. Kailangan natin ng maraming ganyan sa social media. Siyempre, ang social media kasi napuno ng mga siraulong tao mga nagpapanggap. So ang dahilan kung bakit sila nagpapanggap, para pumera lang. Bago gumawa ng pera, sila lang kikita. Tapos yung kinuhanan nila ng pera, kawawa. Walang kapalit. Wala na pala. Daming ganyan sa social media. Napakaraming ganyan sa social media. Pero bibenta pa ng mga course eh. Natawa na nga lang ako eh. Tapos yung alam mo yung ibang nakabili ng course, nagme-message sa akin. Nakabili po ako ng course ni ganito, nakabili po ako ng course ni ganyan. Wala naman pong pinagkaiba, napaka-basic lang po. Mga pinagkukuha lang sa YouTube, mga pinagkukopya lang kay Tony Robbins. Sabi ko ano na pala nyo ron? Wala, nakakuha na lang kami ng connection doon. Ganun, yun na lang yung tinitignan namin ng consolation. Pero di naman talaga yun yung binili namin in the first place. Ang binili namin, mga bagong bagay na matututunan. Ang nangyari, naging rebranding lang daw ni Tony Robbins. Sabi ko, grabe no? Grabe. Rebranding. Tapos binibenta yung course. 9,000 daw ang presyo. Sabi ko, bang, tangina, kilala ko na kaagad kung sino yan Kilala ko na kaagad kung sino yan. Hindi ako pwedeng magkamali. 9,000 tas rebranding lang ni Tony Robbins. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko kung sino yan. Kaya sabi ko, ang ganda nun eh. Yung ginagawa ng mga gago eh. Importante sa lipunan yung mga taong katulad niya. Kailangan ng mga ganong klase ng tao nag-expose ng katarantaduhan ng mga siraulo. Hindi pwedeng puro push content lang eh. Hindi pwedeng puro puro narrative lang eh. Hindi pwedeng puro ganun lang, puro kwento-kwento, turo-turo, yabang-yabang sa social media. Hindi pwedeng puro ganun eh. Ang kailangan ng social media, puro gawa at saka exposure ng mga siraulong tumatarantado sa mga tao sa social media at nanloloko. Nagpapanggap ng kung ano man na hindi naman talaga sila yun. Kailangan ng social media. Kailangan talaga ng social media. Erwin Tulfo ang bagong chairman. Hindi ko alam. Hindi pa ako updated dyan, sorry. Hindi ako masyado updated sa politika eh. Ayoko magpakalubog sa politika. Pilipinas, ingatan nyo sarili nyo. Masyadong maraming issues sa politika ngayon. Baka magpakalubog kayo dyan sa mga issues sa politika. Tapos hindi na gumagana ngayon ang buhay ninyo. Ang kaperahan ninyo hindi na maayos. Ang mga anak ninyo hindi nyo na masyado natuturuan. Kakapuli-politika ninyo. Huwag kayo masyado magpakalubog dyan, Pilipinas. Ayos yan, social issues. Aware lang kayo, aware. Pag may mga pagkilos, sama lang kayo sa mga pagkilos. Pag panahon ng botohan, sali kayo sa botohan. Pero on regular days, hindi pwedeng lahat na lang ng oras mo nakatuon dyan. You need to manage your own life. Kailangan manihuhin mo yung sarili mong buhay. Asikasuhin mo yung sarili mong buhay. Kung maayos ang inyong buhay mo, retirado ka na. O yan, pwede ka na ngayon mag-go full speed ahead patungkol sa usaping mga politika. Kahit mag-troll ka pa, bahala ka na. Anong trip mo, retirado ka na. Marami ka ng pera eh, diba? Pero hanggat hindi pa okay ang buhay mo, hindi pa okay ang buhay ng mga anak mo, practice everything in moderation. Moderation lang, dahan-dahan lang. Huwag masyado magpapakagumon dyan. Okay? Maliwanag tayo. Bakit muna tayo ng mga tao sa live. Kung mga gustong umakit sa live sa TikTok, ito yung comment bar. Yung katabi nung parang dalawang tao na magkadikit, yun yung pagre-request para umakit sa live. Dito muna ako sa Facebook muna, sandali. Facebook muna. Meron gusto umakit sa live sa Facebook. Good evening, brother. Taga saan ka? Hello, Papa Meng. Taga saan ka, brother? Ganun, ba't wala? Wala audio.
Brother, walang audio. Hindi ko alam kung bakit. Bakit walang audio? Wala. Siya yung walang mic. Ayan, okay na. Meron na yata. Hello? Good evening, brother. Taga saan ka? Hello? Hello, narinig ka na namin. Okay na. Taga saan ka, brother? Okay mo, brother? Maliwanag. Taga saan ka? Kalokan. Okay. Ano ang tanong mo, brother? Lord Kalokan. Sige, ano ang tanong mo? Sabi lang, ano, pagdating sa business ba, kailangan ba, paging power of one? Maniwala sa power of one? Ano ibig mo sabihin? Parang, siyempre, sa Pinoy, likas ang skill eh. Kumbaga, sa Pinoy, madaming alam na mga pwedeng gawing business. Naniniwala ka ba na kailangan na mag-focus sa isa? Oo, brother. Ikaw full speed ahead sa isang pirasong endeavor lang muna. Puta, dinamihan mo yung negosyo mo, dinalawa mo, tinatlo mo pa, tapos hindi pa nga kumikita yung una. Ang mangyayari niyan, hilaw lahat ng negosyo mo, tapos yan ang pinakamabilis na paraan para ubusin mo ngayon yung puhunan mo doon sa lahat ng negosyo na yun. Isa-isa lang, brother. Tapos pag paldong-paldo ka na, sobrang laki na talaga ng negosyo mo, di tsaka ka ngayon pumangalawa, tapos dapat, vertical integration kung tawagin nila. Yung mismong negosyo na papangalawa mo, dapat may kinalaman din doon sa una. Kasi pag papangalawa ka, tapos malayo yung negosyo na yun dun sa unang industriya, baka magka-problema ka, mahahati masyado ang isip mo. Dalawang magkaibang industriya, dalawang magkaibang disiplina, dalawang magkaibang merkado rin at the same time. So akin, isa lang muna, para matapos mo. Kasi maraming tao, brother, diretsahan, ningas kugon eh. Nagsimula sila ng isa, tapos may bagong idea, sisimulan na naman nila. May bagong idea, sisimulan na naman nila. Bagong negosyong nasa isip nila, sisimulan na naman nila. Hanggang dumami na lahat ng ginagawa nila, tapos lahat yun hindi nila mapagkakitaan sabay-sabay. Yun ang regular na nangyayari. Tapos ang tawag nila doon, Jack of all trades, Master of Nine. Master of Nine. Sa Pinoy talaga, likas, madaming alam sa di ba? Madaming alam ng trabaho, madaming alam na skill. Oo, pero wala pa rin talaga tatalo doon sa focus ka lang doon sa isa. Kung pa, mag-e-empleyado ka, diba? Sobrang dami mong nagmo-moonlighting ka pa, tapos dala-dalawa employment mo, katulad sa Amerika, na tipong puro part-time, ang dami-dami mong part-time. Ba't di ka kumuha ng isa? Kung gusto mo mag-doktor ka. Gusto mo mag-abogado ka. Empleyado ka. Diba? Ganon. Yung basic principle, brother, na hindi mo matatalo yun. You cannot go against that. Kasi that's tried and true eh. Subok na ng panahon yan na isa lang muna. Tapos pagka pumaldo at talagang napigaan mo na talaga ng pera ng gusto, tapos okay pa rin yung merkado ron sa isang negosyo na yun, o di tsaka ka ngayon magkaroon ng pangalawang negosyo. Walang tatalo, brother, doon sa konsepto ng focus. Focus. Isa lang, tapos fokusan mo ngayon yung isang piraso na yan. Yan, mas malamang na pumaldo kaysa bumagsak. Yan ang sagot ko ron. Kasi mas malamang din na bumagsak kapag dalawa o mahigit pa yung tinatrabaho mo at the same time. Gets mo? Kailangan magaling ka sa pupukusan mo Oo, kahit naman hindi ka magaling doon sa pupukusan mo eh. Basta trabahuhin mo ng gusto, talinuhan mo ng gusto, pag-ipunan mo ng gusto. Kaya tinan mo, katulad dito sa Project 1 eh. Taka na naman ako kamalay-malay sa pagluluto ng pambenta, brother eh. Wala eh, lalaki ako eh. Alam mo naman, normal sa mga lalaki, marunong lang magluto ng pansikanton, gano'n, piniritong itlog, hotdog, minsan sinikang, minsan adobo. Okay, pero pangkain lang sa bahay. Hindi yung pang araw-araw na ikaw talaga ang tagaluto tapos ibinebenta mo pa. Napakabihira ng mga lalaki gano'n, chef lang ang gumagawa ng gano'n by profession. Pero yung magnenegosyo ka talaga nang wala ka talagang malay, napakabihira ng ginawa ko. Pero para lang ipakita ko sa inyo na kahit ano pa yung gusto mong mangyari sa buhay mo, basta tatalinuhan mo ng gusto, gagana yan. Ngayon, maaaring bumagsak ka. Bangon ka lang uli. Trabaho ka uli. Ba, naubos puhunan mo. Trabaho ka uli. Ipon ka uli. Ulitin mo uli. Round 2. Trabaho ka uli. Ipon ka uli. Ulitin mo uli. Round 3. Pag nasa round 5 ka na, round 7, round 10, putang ina, hindi pa rin gumagana. Alam mo nang hindi ka para sa negosyo pagka ganun. Yan yung basic principle, brother. Gets mo? Sa naman pala, sa pag-handle ng tao. Ano tanong mo tungkol doon? Paano yung tamang pag-handle ng tao? Maraming tamang pag-handle ng tao. There's so many ways to skin a cat. In general, ako diretsahan, pag nag-handle ako ng tao, dictatorship.
Yan, pinababayaan ko sila mag-suggest kasi hindi naman lahat ng bagay makikita mo eh. Bilang employer, hindi lahat ng bagay makikita mo. Bilang boss, hindi lahat ng bagay makikita mo. Hayaan mo ang mga tao mo na magsalita. Pero at the end of the day, ikaw pa rin dapat ang nagdidesisyon. Ikaw pa rin dapat ang decision maker. Maliban na lang kung sobrang laki na ng negosyo mo, di ba? Na meron ka na supervisor, meron ng manager sa loob ng negosyo mo. Huwag mo na pinakikialaman yung desisyon ng manager. Maliban na lang siguro kung talaga sumasablay yung manager o kailangan mong turuan. Doon mo lang i-diversify yung task ng pagdedesisyon kapag ka meron ng mga tao na mga key personnels na pwede nang magdesisyon sa loob ng organization mo. Pero otherwise, ikaw lang dapat pag-isa nagdidesisyon niya kung maliit lang yung negosyo mo. Hindi pwede papadesisyon naman sa empleyado yan. Kaya nga sila empleyado, ikaw ang negosyante. Sana kung magaling sila magdesisyon, sana sila na rin negosyante tapos ikaw yung empleyado, di ba? Ganun. Gets mo? Pero tungkol sa paghahandle ng tao, brother, ang pinakamalaking natutunan ko, naging empleyado ako sa mahabang panahon. Ang pinakamalaking natutunan ko sa pagiging employer, na dahil naging empleyado ako sa mahabang panahon, lalagay mo lang yung sarili mo sa kalagayan ng kabila, magkakaintindihan na. Lagay mo lang yung sarili mo sa kalagayan ng kabila. Lagay mo yung sarili mo na ikaw yung boss, pero ano kaya kung ikaw kaya yung empleyado? Matatanggap mo ba yung mga bagay-bagay? At ano yung mga dapat mong gamiting salita sa mga empleyado para matanggap nila yung mga bagay na sinasabi mo? Yun. Follow-up question, brother. Brother, ayos lang naman. Okay ka na? Thank you, thank you. Thank you very much. Bye-bye. Standby lang muna sa mga nasa Facebook ha. Medyo mahaba yung listahan din sa TikTok. Babawas muna ako. Mabilis lang to. Bibilisan ko lang. Para maayakit naman natin yung mga nasa Facebook. Ang trouble ko kasi sa Facebook, napakahirap mag-akit ng guest sa Facebook. Brother, good evening. Taga saan ka? Ikaw, Chay, rinig ako? Rinig ka, brother. Ganda ng mic mo ha. Rinig ako. Oo. Rinig. Ano, ay po, okay lang ba? Tangina, yaman mo ha. Okay. Ano tanong mo? Ano kasi, umakit ako sa'yo dati. Sabi mo yan. Kamusta ka pala ngayon? Eto, relax lang. Kumakain ako ng M&M's. Gusto nyo? M&M's. May nagbigay sa akin ng M&M's eh. Happy nga ako eh. Ano to? Parang nung nakaraan pa. Galing ng ibang bansa, bumisita rito sa akin. Sabi ko, hindi naman ako importanteng tao para galing pa ng ibang bansa, bumisita rito eh. Wala na raw kasing update dun sa Project 1M, sa pera ng Project 1M. Sabi niya baka matapos na. Umuwi muna akong Pilipinas sandali para makakain dito sa sinigangan mo. Sabi ko malayo pa. Kasi nasa 600,000 yung pera na nakaraan. Ngayon, bumabayan naman ako yung 400,000. So, bumili ko iPhone, bumili ko ng bagong pwesto dito. Hindi naman binili. Kumbaga parang inassume ko lang yung bagong pwesto. Tapos, karne, 50,000. O din nasa halos 200,000 rin na bawas. Plus, matumal ngayon kasi tag-ulan. Yun, okay lang naman ako. Ikaw, anong balita? Anong tanong mo? What do you have for me today? Kasi nung nagtanong ako sa'yo dati, yung ipon ko pa lang nun, siguro mga 10K, palang 20 mil. Tapos hindi ako sanay makaabot na malaki. Nangangati ako. Ang ginawa ko, binigay ko sa girlfriend ko yung pera. So nakaipon ako ng sanda. Tapos tinakbo niya. First time ko yun. Hindi. Wala ko kami. Wala ko tinakbo. Yeah, brother, congrats. Tangin ang galing mo. Ano pa lang ako, Chay? 20. Kung 20 years old ka pa lang? Okay, Gio. Ako yung nagtanong sa'yo kasi may business ako dati. May burgeran ako, pero hindi ko kasi mapukusin yung school ko. Kaya ang ginawa ko, ang dami kong bagsak. Ngayon, hinahabol ko yung mga bagsak ko. Para sa 4th year ko, wala akong problema. So yun, tinatapos ko na ngayon. Kaya naman, ngayon pa, namin sa ICCT. Tapos, ano bang tanong ko? Patulog na ako eh. Bigla ka lang kasi nag-pop-up screen ko eh. Bira na kasi ako makapag-live ngayon eh. Nasira yung momentum ko ng mga nakaraan. Halos 2.5 buwan, magtatatlong buwan na halos hindi ako nakapag-live ng maayos. Nasira yung momentum ko. Ano yun eh, halo-halo na eh. Meron ako inayos sa personal na buhay, 2 linggo, tapos nagkasakit ako 3 linggo. Tapos 1 buwan, suspendido ako sa Facebook. Nakakatamad. Tapos yung TikTok naman, bago lang gawa. Nakakatamad ngayon mag-live. Nasira yung disiplina eh. Yun talaga iingatan nyo eh. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking tip ko sa inyo sa disiplina. Pinakamalaking tip ko sa inyo sa pagyaman, huwag nyo sisirain momentum. Pag nakapagsimula ka na, yung momentum tuloy-tuloyin mo.
Kung break yung momentum, kasi pag na-break yung momentum, ang hirap magpainit uli ng karburador. Parang ano yan, parang karburador ng sasakyan. Ang hirap uli magpa-start ng sasakyan pag lumamig na yung sasakyan tapos sobrang lamig pa ng panahon. Ang hirap magpa-start ng sasakyan. Ganon din yung ganon din yung disiplina. Ang hirap magpa-start ulit ng disiplina, ang hirap magpa-start ulit ng momentum pag binrake mo yung disiplina. Pag binrake mo yung momentum. O yan, tinan mo, tulad nung nangyari sa akin. Wala, katulad din lang nangyayari sa mga ordinaryong tao. Kapag tinatamad ka na, mahirap na ngayon magsimula uli. Yun nga yung dahilan kung ba't sinasabi ko sa inyo, pag halimbawa nakapagsimula na kayo mag-ipon, putang ina, ingatan nyo ng buhay nyo yung ipon. Kasi pag naubos yung inipon nyo, at first time nyo lang nakaipon ng ganyang kalaking pera, tang ina, napakahirap na ulit magsimula, nakakatamad ng mag-ipon ulit ng panibagong pera. Nakakatamad na. Halimbawa, umabot ka ng 100,000, 200,000. Ang hirap na ulit bawiin yung 200,000 kapag ka minimum lang ang sweldo mo o above minimum lang ang sweldo mo. Ang hirap ng bawiin nun, nakakatamad na ulit mag-ipon. So ingatan ninyo yung mga momentum ninyo, ingatan ninyo pati yung mga disiplina ninyo na huwag mawawala kahit anong mangyari. Kasi ang pinaka-common na nakakawala niyan, day off. Pinaka-common na nakakawala ng disiplina, day off. Huwag kayong gastos ng gastos sa day off ninyo. Mag-day off kayo kung talagang kailangan nyo, pero huwag kayong gastos ng gastos sa day off ninyo. Napakalakas umubos ng pera ng day off. Napakalakas umubos ng pera ng day off. Isama mo pa yung bakasyon, isama mo pa yung Shopee, isama mo pa yung kung ano man yung trip mo, puta ka. Siguraduhin nyo na kung ano man yung trip mo, you make sure, iingatan nyo ng gusto yung pera dahil nakakatamad ng mag-ipon ulit kapag nakaipon ka ng malaki tapos naubos mo ngayon ng isang bagsak. Gets mo yan, brother? Ayun nga, may papalawak nga ako sa'yo. Yeah. Di ba, nangangati na talaga ako ngayon kasi may sandal na. Maliit pa yan, brother. Maliit pa yan. Wala ka pa sa 1,000,000. Ano ka? Oo, pero mo 9 times mo na lang kailangan gawin yan. May 1,000,000 ka na. Papaabutin mo muna ng 1,000,000. Tapos bawasan mo 100,000 para makati ulit yung kamay mo na makagawa ka ulit na 1,000,000. Ganun. Brother, ito, Abutin mo may muna ng sasabihin ako sa'yo. Ito yung plano ko. Ito yung plano ko. Sa isip ko. Kasi gusto ko sila talaga magkaroon ng big bike. Bali, mag-iipon pa ako ng mag-iipon. So, ang gagawin ko, bibili ako ng big bike, pero may 100K pa ako. Kasi pag nabawasan ako 100K, parang pag naubos, tatama rin ako. Pero pag may 100K, tingin ko naman, kaya ko. Tingin mo, brother. Duda ako dyan, brother. Duda ako dyan. Kung halimbawa, ako ito suggestion ko kasi kapritsyo yung gusto mo eh. Pagkakapritsyo ka, 5% lang. So, halimbawa, gusto mo bumiling big bike, anong klaseng big bike ba yung gusto mo? Yung sports bike o yung cruiser? Sports, brother, kahit yung mga 450 SR, yung parang Ninja 400 na. Mga nasa 200K. 200K, second hand. Mag-second hand ka. Second hand, 200. Hanap ka ng mga 150 dyan, pero dapat nasa 1,000,000 na yung pera mo. Kasi, alam mo, ang problema kasi sa second hand, take it from me. Mahilig ako bumili ng mga second hand kung hindi man kotse. Wala pala akong sasakyan. Wala akong kotse. Wala yan. Motor. Yan. Motor. Pagka bumibili, pagka bumibili ko ng second hand kasi, marami pang paayusin to. So, madalas na pagkakataon, hindi mo makukuha yan on tip-top shape, lalo na kung barya lang ang pera mo. Ako, ang suggestion ko, kung kukuha ka ng second hand, maghanda ka ng kahit papano, I will say, somewhere around 1/4 to 1/2 ng actual na halaga ng mismong presyong pinili mo. Bawa, nag-budget ka ng 100. Sarap pa naman. Halimbawa, nag-budget ka ng 150,000. Kahit mga 50,000 doon, pampagawa mo. Kasi hindi mo naman alam kung ano lalabas na sira dyan eh. Maaaring sa umpisa, habang ginagamit mo yan, testing mo yan, binili mo na, wala pa lumalabas na sira. So wala kang mali-mali, isang araw ititirik ka niyan. Tapos pag tumirik, meron palang malaking sira, wala kang malay kung ano ngayon ang gagawin mo. So gano'n, nahanap ka pa ng mekaniko, ikot-ikot ka, hanap ka ng piyesa, ikot-ikot ka rin, tapos matataga ka pa sa umpisa dahil first time mo magbi-big bike. Maganda ka ng budget. Maganda ka budget. Kaya nga ako yung tanong sa'yo. Ako, hindi ko sinasuggest na bumili kang big bike, brother. Big bike, big problems. Big bike, big problems. Mahal ang piyesa. Kahit pa sabihin mong Kawasaki yan, kasi mura lang kasi ang mga piyesa ng Kawasaki. Kahit pa sabihin mong Kawasaki yan, mahal masyado piyesa. Simulan mo muna, kung ako makakapag-suggest sa'yo, and this is just a mere suggestion, simulan mo muna sa maliit lang muna na motor. Low displacement. Kasi pag nagsimula ka sa big bike, putang ina mo, magagasgas ng gusto at magagamit ng gusto yung big bike mo. Hindi mo gugustuhin yun. Gugustuhin mo lang yan, pang Sunday ride lang, ganun, pasyal-pasyal, ikot-ikot, pampapogi mo, ganun, gusto mo magyabang, kaya may panyabang ka.
Pero di mo gustuhin po everyday commute mo yan. Tapos wala pang isang taon, halos di mo na pakinabangan dahil sirana o pangit na itsura. Nasa emplang mo pa ng maraming ulit na ginagamit mo during traffic. Di ba? Bili ka muna ng mumurahin mo ng motor. Pang araw-araw lang. May motor ka na ba? Wala pa? Actually, brother, meron na dalawa. Okay. Benta mo yung isa. Ano? Hindi kasi brother, yung una kasi yung Honda Click. Kasi di ba may gulay board yun. Pamalengke ko yun sa Pasig. Ay, Yung ADB naman, yung ADB naman ng 160. Ano ko naman yun? Ayun yung medyo pamorma ko ngayon. o ibenta mo na yung pamorma mo, upgrade ka na lang. Yung pinagbentahan, yun, pwede mo idugtong. Pero wag muna ngayon, brother. Parami ka muna ng pera kahit mga kalahating milyon. Kasi sayang momentum mo, masisira yung momentum. Huwag ka muna kumapreach ng ganun malaki, masyadong mahal na ka-preach yun. Masyadong mahal na ka-preach yun. Ako, maniwala ka sa akin, masyadong mahal na ka-preach yun. Meron akong ginastosan itong nakaraan lang. Sige naman. Mahal. Sarili ko naman pera yung gamit ko rin eh. So yun, wala, mahirap lang tayo. Wala, ordinaryong taong bayan lang tayo. Ganun. Bumili ako ng pickup truck, 23,000. No! Yun, Kahit ako yung brother na bumili ako ng pickup truck, 23,000. Tangina, tonto ako ron, Nissan. Pinaandar ngayon. Puki ng ina mo, bro. Pagkadating dito, tinesting ka agad. Umaandar! Hindi ko in-expect yun. Laglag yung makina nun dumating dito eh. Pero towing ko, ang towing 11,000 galing pa ng Olonga po yun eh. Bumili ko ng pickup truck, tapos sinikash na lang doon, tapos yung mekaniko ko, syempre, alam mo, usual na mekaniko, may mga tropa-tropa yan ng mga towing truck. So yung tow truck doon, flatbed, kumbaga sinasampay yung sasakyan dito sa ibabaw, ganun. Hindi siya yung hinahatak na kinakaladyan, hindi. Yung sinasampa ron sa ibabaw yung sasakyan. Hindi pagkasampa kayo ng sasakyan, dinala dito, bayad ako 11,000. Mura na yun kasi galing pa ng Olonga po eh. Tropa-tropa. Tapos, 23,000 yung kotse, 11,000 yung towing. Kaso, ang problema, pagdating dito, lumaglag yung makina. Siyempre, sobrang luma na, 90s pa yun. Lumaglag yung makina. Di ginawa, ginak na yun. Tapos, tinali na lang ng tali. Para lang maibaba lang dun sa tow truck. Kasi lumaglag talaga dun sa ibabaw ng tow truck. Kakakalog-kalog eh. Tapos, ngayon, nung binaba na ngayon. Nung binaba, pinasok ko yun doon sa garahe. Pagpasok sa garahe, bumili kami ng battery. Pag-testing nga, putang ina mo, mandar. Tapos Nice. ang ganda, ang tining ng makina. Walang katok yung makina. Nga lang, butas-butas yung kaha. Kasi luma na eh. Marami ng marami ng kalakalawang. Syempre, dahil luma na yun, dami kalawang, ganun, maraming paayusin. Pero ngayon, pwede nang gamitin. Hello, good evening. Pwede nang gamitin. Dalawa na lang yung kailangan. Wiper at saka yung likod kasi, di ba yung pickup truck din nabababa yung gano'n, yung likod, di ba? Yung pinakaparang doon sa likod. Nabababa siya, naaangat din siya. Nga lang ang problema, yung lock, walang lock. So alam mo yung hahatakin mo lang, bababa na kagad siya. Tapos yung bakal doon sa pinto na yun doon sa likod, ayun nga, durog na. So, papalatero na lang yun, tapos wiper na sasakyan. Okay na yun, ayos na, pwede nang gamitin yun. Pambaragan na ulit yun. Papapakinabang, ano nga ulit pinag-usapan natin? Yun! Yung mahal. Di ngayon, ang nagastos ko doon, 3,800 sa battery, tapos 5,000 sa brake system. Kasi lahat ng mga brakes, pinagpapalitan lahat eh. Yung sa drum brakes niya, pinalitan yung loob, pampreno, tapos yung sa harap, pinalitan din. Tapos, marami pang mga binutingting na mga maliliit eh. 5,000 ron. Tapos nagbigay ulit ako ng another 5,000 para maayos yung buong wiper system kasama na pati yung latero dun sa likod. So, lumalabas, magkano yun? 5,000, 10,000. Tapos, 3,800. Bali, 13,800. On top yun nung 33,000 na kotse. Kasi yung 23 yung 34. 23 plus 11, 34,000. Yun, nasa mga halos 50. Somewhere around 50 mil na rin yung nagagastos ko. Pero nakita mo kung gaano kamahal yung second hand na sasakyan. Second hand na motor. Minsan yung paayos mo, kalahati ng presyo ng binili mong unit eh. So bago ka bumili ng kahit na anong second hand, you have to make sure na well off ka na kagad. Yung lalo na kaprecho, you have to make sure well off ka na. Kasi yung sports bike, brother, luxury yan eh. Hindi naman pang araw-araw yan eh. Luxury yan. At hindi rin yan parang ordinaryong pamporma lang katulad ng mga scooter at saka yung ATV na pinili.
yan okay pa yan, normal pa yan eh. Pero beyond normality na kasi magkaroon ng big bike, isipin mo kung gaano kakonti lang sa Pilipinas yung may-ari ng big bike, puro mayayaman lang. Napakakonti ng may-ari ng big bike na isang kahig isang tuka. Napakabihira nun. You don't want to fall into that trap na lahat na lang ng pera mo nauubos dun. Kasi maniwala ka sa akin, take it from me brother, marami ako niyan. Marami ako niyan. Masakit sa ulo, yung piyesa, yung mekaniko, dumudugo ka ng pera, paulit-ulit. Tapos mayat maya, iba ng iba yung problemang lumalabas. Tapos minsan may mga pagkakataon pa, pag inalad ka, liter bike yung binili mo, hindi mapatino ng mekaniko mo. Hanap ka kayo ng ibang mekaniko. Tapos yung mekaniko na magaling, mahal ang presyo. Mahal ang presyo. Kung ako nga makakapag-suggest, gusto mo na rin lang naman ng ano, kung gusto mo ng gumumang tunog, maraming brother, CB400. Super 4. Ayun nga, nakikita ko rin. Dahil pyesa nun. Ay, takot. Di pala kwentuhan to. Live pala to. Ayop ka. Nakalimutan ko. Live pala to. Ganito na tayo. Oo nga eh. Andun tayo sa mga tanong mo. Pero Chay, ano ko lang na-realize ko lang. Medyo, hindi naman sa pagmamayabang okay na rin yung pagsasalita ako kasi hirap ako magsalita. Simula nung nakanood ako sa live mo, Makukuha mo. almost napanood ko na akala ko. Oo. Kung meron kayong paboritong topic, kabisaduhin nyo pati yung paraan ng pagsasalita ko. Makukuha nyo pati paraan ng pagsasalita ko. Purpose grabe na-realize ko na napaka-importante. Huminga ka, magsasalita. Public speaking 101 yan. Kesa ang gamitin mo fillers na nakakatanggal ng credibility, pause. Mas nakakataas ng credibility yun. Kasi, yung isip ng tao, yung silence, iniiwasan ng mga tao silence, nakakatakot ang silence. Nakakatakot. There's fear of the unknown. Ngayon, alam mo na nakakatakot yung silence, pwede mong gamitin yung silence as a form of raising your credibility rather than fillers na nakakabagsak ng credibility. Yung nakakabagsak ng credibility. Ayun, public speaking 101. Dati nagpa-public speaking seminar pa ako eh. Ngayon, hindi ko na ma-handle eh. Kahit masabihin mong pera-pera pa rin yung public speaking seminar eh. Wala na, hindi ko na ma-handle ngayon. That's Project 1. Wala akong ibang pinagkakakitaan bukod doon sa mga negosyong existing ko na, personal. Etong Project 1 naman, charity naman ito eh. Makatulong lang sa mga tao eh. Ayun, follow-up question, brother. Okay lang ba ito magal-dagal ko? Basta doon tayo sa mga tanong. Sige. Yung tanong ko naman na to. Sabi mo, brother, 500K makalating ito. Kaya ko naman siya, brother. Pero pagdadaan siguro mga 2 taon sa kalahati. Ano katagal na mula 10,000 papuntang 100,000? Ano lang, brother? Almost 5 months lang. Hindi kaya mo yan. Pagkatapos 5 months, uulitin mo lang naman yung ginawa mo, brother eh. Uulitin mo lang yun. Tanggal talaga lahat ng capriccio ko, brother. Congratulations. Naka 100,000 ka. Pwede ka ngayon mag-celebrate worth 5,000 pesos. 5% lang ang pangkapriccio. 5% lang. Okay na yun. Sobra-sobra pa yung 5% na yun. Bahala ka na. Pwede yan. Pwede kayo yung 5,000. Kota, malayo-layo na mararating yun kapag nagmotor kayo. Makakapag-ano ka na yan. Makakapag-Batangas ka na yan. Swimming dun. Halagang 2,000 lang. Kasama na pati gasolina. 500 lang naman yan. Pwede na balikan. Lalo na kung maliit lang. Ayun, 300, pwede na yun, balikan. Kaya na yun. Lalo na kung maliit lang naman yung makina ng motor mo. Pag big bike ang gamit mo, big bike, big problem. Ilayo mo yun, hindi mo alam kung ano ngayon pwedeng mangyari. Pwede ka matanikan sa malayo. Pero pag scooter lang ang gamit mo, yun ang kasarapan, brother. Pag naka-scooter ka lang, hayahay talaga buhay mo pag naka-scooter ka. Sobrang sarap nun, tapos marami kang pwedeng ikarga. Tapos okay lang, kahit pangit yung motor mo, kasi meron ka namang isa pa na pambaragan at pangmagandahan ng itsura. Pero ang kailangan mo talaga, yung isang piraso na, yun yung daily commute mo, yun yung pang-araw-araw, okay sa kahit di kagandahan. Ayan, pwede na. Maganda yun. Matipid sa gasolina on the click. 6 months pa yun, brother. Gamit na gamit sa negosyo namin. Actually, brother, may negosyo kami. Sassy Foods, mga manukan. Family ko yun, sa papa ko. Good for you. May mga lirik lang, brother. Ako nagtutulong doon kay papa ko yung namamanagin. O sinasahuran niya ako.
Ayun, pwede kang bumira ng bumira muna. Paramihin mo muna, brother. Yun ang sikreto, paramihin mo muna para pag mangangapricho ka, hindi ka masasaktan, tapos hindi rin masisira ang disiplina. Distraction yan eh. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung capriccio, distraction yan. Lalo na kapag gumastos ka ng mahal. Gastos ka, barya-barya lang para sa capriccio. Pero pag gumastos ka ng mahal para sa capriccio, 20% o 30% ng total cash flow, total liquidation mo, ginastos mo para sa capriccio, nakakasira ng disiplina yan, brother. Nakakasira ng Kasi disiplina. yun yung nakisip ko talaga. Oo, brother. Diretsuhin kita. Mangyayari dyan, mamamasyal-masyal ka na lang kasi naka-big bike ka. Yun ang malamang na mangyayari dyan. Mamamasyal-masyal ka na lang. Wala ka pa ron sa ganun, brother. 20 anyos ka pa lang, nagsisimula ka pala sa buhay, nakagawa ka ng malaking pera, congratulations sa'yo. Paramihin mo muna. Ako, ang suggestion ko ito. Gawa ka ng isang sistema kung saan tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera. Pag nakagawa ka na ng ganong sistema, then makakapasyal ka. Tinan mo katulad sa akin sa Project 1M. Nakikita ninyo, inilalabas ko sa internet na namamasyal ako, di ba? Hindi ka mahalan yun. Diretso, hindi ka mahalan yun. Kasi ang nangyayari doon, syempre, di ba, alam nyo naman na wala akong kotse nitong mga nakaraan. Hindi, wala pala ako talaga akong kotse. wala talaga akong kotse, gano'n. Sinusundo ngayon ako ni Boss M dito. Tropa yun, si Boss M. Si Boss MTV, yun, Boss M Vlogs. Yun. Follow niyo yun. Food vlogger yun. Hindi masyadong kalakasan yung page niya pagdating sa food vlogging. Pero maraming food vlogger na sa kanya dumaan at siya yung nagturo personal para maging mga food vlogger. Ngayon, ako naman, nagpapaturo ako sa kanya, kaya ako bumili ng iPhone. Kasi magta-transition ako, papunta ron sa, ipa-vlog ko naman ngayon yung mga sumasabay sa Project One. Para alam mo yun, mabigyan naman ng exposure sa social media. So makatulong din dun sa mga sumasabay na dating walang-wala, gano'n, na nagkaroon silang hanap buhay, nakaipon na sila ngayon, tapos ngayon, tutulungan ko na lang palakasin yung mga hanap buhay nila sa pagsabay nila sa Project One. Kaya ako bumili ng iPhone. Ngayon, ito si Boss M, sinusundo ako rito, pupunta kami ng Bigan, gano'n, tapos minsan pupunta kami ng Batangas, minsan pupunta kami ng Lamierda lang ba, Lamierda. O tapos, doon naman sa mga lugar na yon dahil kumbaga, merong ex-deal doon si Boss M, yung iba bayad na na advertisement ng mga restaurant. And then nakakasabit-sabit ngayon ako sa kanya. Hindi masyadong malaki gastos ko. Kung mag-hotel man, sasagutin ko lang yung sarili ko o ambag-ambagan kami, gano'n. Mag-overnight doon sa kung saan mang lugar o kung may bahay ako doon. Ay, tangina mo, wala lang bahay doon. Kung may bahay si Boss M doon, gano'n. Doon kami mag-i-stay, gano'n. Yun. Magalang. Oo. Libre. Kapag bahay ng kung sino man, bahala na kung kaninong bahay. Oo, bahay ng kung sino man. Bahala na. Ayun. Ngayon, nakakalibre-libre, tas pareha pala yung ginagastos. Pero ng Project 1M ginagamit ko ron. Sige mo, bakit mo ginagamit sa Capriccio pero Project 1M? Di ba charity yan? Oo, tanga, charity to. Pagkatapos ng Project 1M, hindi pa nga nakakaisang milyon. Gusto mo charityhin ka agad. Charityhin kita mukha mo dyan. Baka nakakaisang milyon, gusto mo na kagad ipan-charity. Puta, mauubusan ka ng para sa'yo. Alam mo, sikreto sa buhay Pilipinas, matuto ka, unahin mo muna sarili mo. Sarili mo muna. Bago ibang tao, sarili mo muna. Ulitin ko, bago ibang tao, sarili mo muna. Kaya kamag-anak mo yan, magulang mo yan, kapatid mo yan, sarili mo muna. Unahin mo muna sarili mo. Kapag okay ka na, maligaya ka na sa buhay mo, ang dami mo ng pera, o di tsaka kayo magbato ng tulong sa kanila. Diba, ganun lang naman yun. Pwede mo sila tulungan, barya-barya. Pero bubulto mo pera, papunta sa charity, papunta sa kamag-anak, papunta sa pagiging breadwinner, o tignan mo, paglipas ng mahabang panahon, tumatanda ka nang wala kang kaipon-ipon at wala kang kahit Derek Ramsey yata to. Derek Ramsey yata to. Anyways, tuloy natin yung follow-up question, brother. Ayun. So yun, brother, di ba nasabi mo kanina yun? Meron ba rin ba yun si Derek Ramsey? Tangin mo, nakalimutan ko live na pala to. Hindi ako sigurado, nakababa yung bintana, kalbo tapos may takbo sa gilid. Hindi ako sigurado, naka-wild truck. Anyway, sige, tuloy. Brother, ito. Diba yung naisip ko si brother, paupaan. Kung makakaipon man ako talaga, 500 siguro, paupaan. Ito, tip ko sa inyo. Life hack to. Atin natin na lang to, huwag nyo nang paabuti sa gobyerno to, puta kayo. Walang magchat-chat nito, pakiusap ko lang to sa lahat ng mga fake accounts na gumagamit ng mukha ko para ikalat yung message ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Pero itong isang piraso na to, huwag nyo na lang i-chat. Makikiusap ako sa inyo. Ito, life hack to. Para exclusive lang ito sa lahat ng mga nasa live. Akin lang muna ito. Lahat ng nasa live, inyo lang ito. Huwag nyo na i-chat to. Makikiusap ako sa inyo. Huwag nyo na i-chat to. May
kita ng gobyerno sa akin yung gobyerno, wala namang agency. Gusto lang, 7,000, 8,000 hertz. 8,000 hertz. Kaya ako 8,000 hertz. Dali, dudutin nyo ng gusto. Ito life hack ito. Bibigay ko sa inyo to tungkol sa konsepto ng pagpapaupa. Pagpapaupa. Pahingin muna ako sandali ng 7,000 hertz. Okay, dudutin nyo na, bilisan nyo na. Para tumami yung viewers natin. O di maraming kayo matututo. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita. Sige. Wala naman ako kinikita rito eh. Wala akong monetization sa Facebook. Wala akong monetization dito sa TikTok. So alam nyo, wala akong kinikita rito. Ano lang to? Charity, makatulong lang sa kapwa-tao. Okay, 6,100 na, 6,200. Nagtatawa pa ako, brother, sa mga nag-comment sa Facebook mo. Ano sabi? Ano daw, yung nag-400K ka, Oo. puro ano ba pera, kung ano mo naman talaga, upal lang Bobo lang talaga eh. Alam mo yung hindi naman nila kilala kung sino yung kausap nila, makapag-comment ng ganun. Ay, hindi si Derek Ramsey. Kapukalang pala. Okay. Anyways, 8,000 hertz na. Okay. Tapos pag-check mo ba sa profile product, gawa lang account. Anyways, yan. So, ito ngayon, tip ko sa inyo tungkol sa pagpapaupa. Ito, gagana to sa Metro Manila. Sobrang lupit na life hack nito tungkol sa pagpapaupa. Kung alam niyo yung konsepto ng Sanlatira, pasok kayo sa mga squatters area. May mga sinasanlang mga bahay dyan. Pero hindi sa kanila yun. Rights lang yun. Rights. Ibig sabihin ng rights, meron silang karapatan dun sa lupa na yun, kahit hindi naman talaga sa kanila yun. Yun yung konsepto ng rights. Hindi sa kanila yan, may titulo yan, o baka wala, either private o gobyerno ang may-ari, technically squatter lang sila ron. Ngayon, yung konsepto ng Sanlatira, meron din nga kayo makikita niyan sa meron din kayo makikita niyan sa marketplace. Meron ako nakikita sa marketplace, mura lang eh. Sabi ko nga, iniisip ko, ilalabas ko ba yun sa social media? O hindi. Question mark sa akin yun kasi tangina, yayariin ako ng National Housing Commission. Hindi ko alam, yayariin ako ng gobyerno dyan pag inilabas ko yan. Hindi ko sigurado kung ilalabas ko. Pero napakalaking life hack nito para sa mga Pilipino. Hindi pala yata ako na. Ito. Halenta mil lang. 50,000 lang. Minsan 100,000. Depende sa kung gaano kaganda yung bahay, gaano kaganda yung lugar, kung nasa talipapa ba yan, o nasa looban, o nasa bungad. Doon nakadepende. Pero kadalasan to, mga nasa 50,000 hanggang 100,000 lang. Barya lang talaga. Tapos ang konsepto nito sa Latira, merong isasanla sa yung bahay. So kunin mo ngayon. Tapos ang kontrata niyan, madalas sa pagkakataon, 2 taon. 2 taon lang. Tapos walang tubo yun. Tapos kumbaga, magagamit mo yung bahay, yung paggamit mo dun sa bahay, yun na yung pinakatubo ng pera mo. Ganon yung konsepto. Ngayon, pwede mong paupahan yun. Pero yung mga iba, naloloko sa ganun. Naloloko. Paano ka maloloko sa ganun? Sa madalas na pagkakataon, ito tip ko sa inyo para hindi kayo maloko ron sa Sanlatira. Dapat, yung papel, hawak mo. Pero sa barangay kayo magpipirmahan ng kasunduan ninyo na sa'yo isinasanla yung bahay. Tapos dapat, so step 1, dapat yung papel nasa iyo. Step 2, dapat sa barangay kayo magpipirmahan. Katibayan na saksi yung mga taga-barangay na nasa iyo yung bahay hanggat nakasanla sa iyo. Step 3, siguraduhin mo na walang tao dun sa loob ng bahay pag itino-turn over sa iyo bago ka mag-release ng pera. Siguraduhin mo yun. Kasi ito ang magiging problema mo dyan. Pag wala yung papel sa'yo, kahit nagpirmahan pa kayo sa barangay, wala yung papel sa'yo, hindi kayo makakapagpirmahan sa barangay kahit pumunta pa kayo. Wala sa kanila yung papel eh. Ano ngayon na isasanla sa'yo? Rights nga yun eh. Yung papel, ang katibayan, na meron silang karapatan doon sa lupa. Doon sa bahay na yun. So kailangan, nasa kanila yung papel, ito turn over sa'yo yung papel. Si Elo Ato, ang balita brother. Si Ato. Tapos, ang isa sa mga pinakamalalaking sakit ng ulo ng mga kumukuha ng Sanlatira, yung may tao dun sa loob ng bahay. Huwag kayong papayag na yung may-ari, sila na din ang uupa at magbabayad na lang sa'yo at sasabihin sa'yo na sila na lang yung magbibigay sa'yo. Huwag.
Wag. Kasi hindi mo na mapapaalis yan. Ito pa mabigat. Kahit nasa iyo pa yung papel, pag hindi na sila nagbayad, hindi mo sila mapapaalis at wala kang kayang gawin. So dapat, you have to make sure, walang tao dun sa bahay. Kahit sila yung kumuha nung umuupa ron at nandun pa yon, paalisin. Walang tao, walang gamit, ito turn over sa iyo yung bahay, malinis, walang kahit na anong nakalagay doon, walang kahit na sinong nakatira doon. Ang papel, importante, dapat nasa kanila yung kabuuan ng papel at saka sa barangay kayo magpipirmahan. Doon sa tatlo, secured ka. So ngayon, makakapagpaupa ka ngayon doon, bahala ka na kung gaano kalaki yung bahay na yan, bahala ka na rin kung magkano presyo mo ng paupa. Ang pinaka-bottom line yan, sa halagang 50 mil, makakapagpaupa ka na ng bahay. Makakapagpaupa ka na. Tapos, pwede mong damihan sa iba-ibang barangay. Ingatan mo nga lang na wag dun sa iisang squatters area lang nandun halos lahat. Kasi pag nasunog yung squatters area, putang ina mo, tupok na yung lahat ng pera mo. Ang worst niyan, tangina, demolish kayo, tangina. Napakamalas mo naman kapag alam mo yun, magkaibang barangay, tapos kinantot ka ng malas, dun sa isang barangay mo, nasunugan kayo, sa kabilang barangay mo, na-demolish kayo. Napakabira nun. Basta wag mo lang pagsasama-samahin sa isang lugar. Yun ang pinakamalaking tip ko sa inyo, wag yung pagsasama-samahin sa isang lugar. Pag-iwahiwalayin ninyo, pag-iwahiwalayin ninyo. Kung kukuha man kayo na gano'n, pag-iwahiwalayin nyo, tapos tahimik na lang kayo. Huwag kayo magsasalita sa kahit na sino na kayo may-ari nun. Huwag din kayo magsasalita kahit kanino na marami kayong pinapaupahan sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang squatters area. Kasi lalabas niya, professional squatter ka, tapos baka mapag-initan ka pa ng ilang mga siraulo na nasa loob din ng squatters area. Yan ang suggestion ko sa inyo. And it's just a suggestion. Suggestion ko lang yun. Huwag nyo consider na parang advice yan. Kasi pag pumalpak kayo dyan, maraming kababagsakan dyan, maraming kapalpakan dyan. Pag nagkamali kayo ng decision dyan, baka isisin nyo pa sa akin. Pero merong mga iba na binigay ko na yung tip na yan noong nakaraan, sometime in the past. 1 taon na nakalipas, gumana sa kanila. Ngayon, nagpapasalamat sila. Follow-up question, brother. Wala ka. Hello. Hello. Wala. Hello. Wala ka. Hello. Hello. Wala ka, brother. Bababa na muna kita. Wala ka eh. Wala yata signal. Okay, sige. Dun, okay na muna tayo sa isang piraso na yun. Ilang minutes na tayo? 43 minutes. Kuha muna ako ng Facebook. Ito naman natin dito sa Facebook. Jim Can. Jim Can, let's go. Jim Can. Ang sarap nito. Bakit gusto mo ba ito? Okay. Tama. Ayan. Tama mo na. Sarap ito. M&M. Wala. Negative. Paano naman kasunduan sa upa bossing kung 2 years lang ang kontrata sa sanla? Hindi, kukuha ka ng sarili mong mangungupahan. Hindi ka na makikipagkasunduan dun sa pinagsanlaan mo ng lupa. Ikaw na kukuha ng sarili mong Ikaw na kukuha ng sarili mong mangungupahan dun. So, ang suggestion ko, pwede kang kumuha ng katiwala dun sa lugar na rin na yun, kapitbahay, ganun, mga tropa-tropa mo, ganun. Tapos, na lang kayo, sharing na lang kayo. Pwede mo ipa-Gcash, bahala ka na kung paano sistema mo. Pwede mo, ikaw na mismo ang kumuha ron, mag-post ka sa social media, o paano man ang gagawin mo, room for rent, ganun. Bahala ka na kung paano mo gagawin yun. Basta ikaw ang kumuha ng sarili mong uupa. Huwag kang papayag na yung dating may-ari nun, sila ang magpapaupa doon. Wag. Kasi maniwala ka, di mo na makukuha pera mo. Di mo na makukuha mo, hindi mo na rin halos mababawi yung bahay. Next time. Satoshi Nakamoto. Ito may-ari ng Bitcoin. Alam ba yun? Satoshi Nakamoto. Siya yung nag-invento ng Bitcoin. Allegedly. Wala, negative si Satoshi. Next tayo. Ito lang talaga problema ko sa Facebook eh. So pagtyagaan niya lang muna, sige, kukuha rin ako ng mga tanong sa Facebook. Ang problema ko lang talaga sa Facebook, napakahirap mag-akyat ng visitor sa Facebook kasi sobrang daming technical issues. Minsan, inaakyat mo na, hindi pa mahanap ng tao kung nasan yung confirmation. Minsan, wala talaga lumalabas na confirmation. Wala, negative. Jepoy.
Couldn't add guess naman si Jepoy. Couldn't add guess. Irene. Next tayo. Next. Paano kung lagpas na sa 2 years at gusto pa rin ng uupa? Wala nang kontrata? Madalas na pagkakataon pag lumampas sa 2 years, yun yung ito suggestion ko sa inyo, pwede nyo lagyan ng clause dun sa usapan ninyo na pag hindi natubos yun sa loob ng 2 taon, sa inyo na yung bahay. Yan, pwede yun. Pwede nyo lagyan ng gano'n. Pwede nyo rin naman i-rate nyo kung sakali man, kung mabait kayo dun sa mismo may-ari ng bahay. Bahala na kayo kung paano gagawin nyo. Bahala na kayo kung paano gagawin nyo. Tungkol dun sa umuupa, syempre pagka binabawi na nung dati, kukunin na yung, isosoli na yung pera ninyo, sila nang bahalang mag-uusap nun. Kung yung umuupa ba, paalisin nila o paano ba gagawin. Pwede mong kausapin, pwede nyo nang pagtulungan, ganun. Kaya nang bahala. Wala, connection failed, negative. Ayan, mahirap talagang kumuha kapag sa Facebook. Dito tayo sa TikTok, balik tayo. Jobelin. Okay. TikTok uli ako, wala, mahirap eh. Mahirap kumuha rin sa Facebook eh. Yung Great Library of Ancient Alexandria, wala na yun, sunog na yun. Wala na tayo masyadong maraming information tungkol dun sa tungkol dun sa Library of Alexandria. It was nice siguro while it lasted. Pero wala, sunog na yun, nasunog na yung library na yun. Hindi nga rin maliwanag kung sino nagpasunog dun. Next. Wala, hindi mo nakakit yung isa. Rift Place. Hello, sister. Good evening. Saan ka? Hello? Tumanog. Hello? 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 Malapit lang. Sandali nga, tanggalin ko nga muna sandali yung Bluetooth ng Facebook. Hello, guys! Yan, buta. Okay. Ang hirap kumuha ng momento. Yan ang pinakamahirap, kumuha ng momento. Anyways, nagsimula muna ako ng gabi kasi hindi ako makapag-live ng umaga. Wala na, nasira yung body clock ko eh. Mula nung nagkaroon ako ng allergic rhinitis, nahihilo ko. Nasira ang body clock ko. So hindi na ako tumatagal hanggang umaga na. Tutulog na ako ng mga bandang alas 3, alas 4 ng madaling araw. Anyways, questions, sister, go. Kasi boss, there's a situation at work, parang ganito siya. Nagkaroon ako ng bagong boss na ang mabait yung demeanor niya, pero sobra siya makapagbigay ng workload. Now, hindi ko alam kung paano ko i-break in na parang boss, medyo sobrang sa overload na kami. Pero it's masked as sarcasm din. Parang sabihin niya sa'yo na, gusto ko yung trabaho mo. Kita tayo ng 3 o'clock. Gusto ko sharp ka, nandun ka na. Thank you. Parang ganon. Ano kinalaman nung nakikipagkita sa'yo yung boss mo doon sa workload? Yung parang boss kasi yung workload niya, gusto niyang gawin agad, pero pinakita niya na parang ang bait niya. So, hindi ko alam kung paano ko siya i-approach niya. Boss, nahihirapan ko. Ano yan? Closed door meeting yan. Mag-request ka ng meeting. Magre-request ka ng meeting, tapos doon sa meeting doon mo sasabihin. Pwedeng doon sa coaching, doon mo sasabihin. Pero kailangan mo sabihin personal yan. Hindi yan yung something na parang madadaan pa sa email, gano'n, o something na parang, alam mo yun. Diretsuhin mo na ako, sabi mo, boss, medyo overload na kasi. Kasi ito yung workload ko ngayon. Ito yung ginagawa ko. Hindi ko ngayon mapagkasya sa loob ng oras ko. Sa maikling oras ko, lahat ng workload na to all at the same time. Medyo mabigat na. Pwede ba kapasa mo na sa iba?
Ganun. Makuha mo yun? Boss, yes, boss. Mas nakita ko yung pagkakaiba ng mindset ng mga older generation sa younger generation. Mas open ngayon yung younger generation to say na, ayoko nito, gusto ko niyan, aalis na ako dito, hindi ko gusto yung environment, hindi gusto ko kung anong klaseng mga tao yung nasa paligid ko. Don't you think mas okay yung ganun kaysa yung katulad ng mga older generation na talagang perseverance, talagang hanggang mamatay na halos yung katawan hindi umaalis sa trabaho? Ulit yung tanong, lumipad yung utak ko kasi may nakita akong pinaplant na comment dito eh. Kilala ka bang Jade? Sobrang dami kong kilalang Jade. Kinailangan ko pa siya i-mute para lang manahimik siya. Influencer ako, sobrang dami kong kilalang pare-parehas na pangalan. May kilala ka bang Jade? Oo, sobrang dami. Ulit nga, na-distract ako eh. Bossing, ano mas magandang work mindset? Older generation, which is talagang magtitiis pa, mag-stay sa work, gagalingan mo, yung overtime mo, magpapakita ka ng galing. O yung mga younger generation ngayon na, hey, yung work environment, yung work ethics, hindi ko gusto, aalis na ako. Alin sa dalawa yung mas okay? Hindi mo siya masasagot ng gano'n eh. Kasi that's comparing apples to oranges. Hindi siya ganun kadaling sagutin. May surrounding circumstances eh. Tignan mo, katulad ng surrounding circumstances na yan bang trabaho na yan, gusto mo ba yan? O hindi? Yan bang trabaho na yan, palagay mo ba merong growth dyan o wala? Kasi kung walang growth sa isang kumpanya, kahit ano pang hirap na hirap ka ron, kahit ano pang putok na putok ka, galit na galit ka, tigas na tigas ka, wala pa rin. Hindi ka pa rin mapopromote dyan dahil wala kang growth dyan. Ganon yun. So kahit ang i-apply mo dyan yung lumang generation na klase ng mindset, hindi pa rin gaganin dahil wala kang growth dun sa kumpanya. Ngayon, dun sa ganong sitwasyon, kailangan mo talaga i-apply yung new generation mindset na kailangan mo talagang umalis. Kasi nga, wala nga kasing growth dun sa kumpanya na yun. Pero you have to make sure na hindi mo na talaga kailangan yung kumpanya and ready for growth ka na. Ganon yun. Ngayon, tungkol naman dun sa, aalis na lang basta, hindi rin ako masyadong pabor dun eh. Kasi yung basic principle kasi na hindi mo nagustuhan, ba't hindi mo binring up sa boss mo? Kasi minsan may mga pagkakataon, yung hindi mo nagustuhan, minsan mali ka lang pala talaga ng expectation. Ganun yun eh. Pero mga katulad dun, yung sa mga younger generation ngayon, basta na lang umaalis sa trabaho kapag hindi nila gusto yung trabaho o pag maliit yung sweldo, without considering na yung pinapasweldo sa'yo, minimum. Minimum yung pasweldo, tapos paglipat mo sa ibang kumpanya, minimum pa rin papasweldo sa'yo. Lipat ko ulit sa ibang kumpanya, minimum pa rin papasweldo sa'yo. At ikaw pala may pagkukulang. Bakit? Hindi mo pa ina-upgrade yung sarili mo. Upgrade ka muna na sarili mo para ngayon ma-promote ka sa trabaho, para tumaas din yung kung ano man yung skill set mo, para mabayaran ka rin ng mahal. Magkabilang panig yun, may diferensya eh. Pero magkabilang panig din yun, mapapakinabangan mo on right circumstances. So that's comparing apples to oranges. Hindi siya, hindi mo masasabing one or the other lang yan. Nakadepende sa sitwasyon yun. Gets mo? Yes, boss. Follow-up question. Last question na lang, boss. Ano masasabi mo sa mga kabataan na nagsasabi na kung hindi 30,000 pataas yung sweldo ko, newly graduate, hindi ako magsasabi. Is there something na makatotohanan or we're just setting so expectation way too high than what is in reality? Depende sa natapos. Kasi fresh grad eh, di ba? Depende sa natapos. Kung nakatapos ka ng pagdodoktor, tapos may lisensya ka pa, natapos mo rin yung pagkuha ng lisensya at nakapas. Talagang nasa ganun nga talaga yung price range mo. Pero alam mo yun, HRM yung natapos mo, malabo na makakuha kang 30 mil sa HRM eh. You have to put practicality to the equation. Sabi ni Jen, 30,000 is way too small. Way too small. Kung importante ka. Pero kung hindi ka naman importante at pang rank and file ka lang, paano ka ngayon mababayaran ng 30 mil? At paano mo ngayon masasabing way too small yun? Bawa, construction worker. Kunyari, hindi ka nakatapos, construction worker ka. Bayaran ka 30 mil, wala ka naman skill. Laborer ka. Diba? Hindi sa panlalait ng construction worker yan. Pero ang ibig ko sabihin, kailangan mong i-level dun sa merkado. Magkano ba talaga binabayaran ng merkado yan? Kasi welcome ka na sabihin kung magkano ang presyo mo kahit kailan. Nagkakatalo lang kung may gustong magbayad sa'yo ng ganyan kamahal. Ganun. Kahit magkano pa, kahit gusto mo 100,000 ka pa eh. Okay lang, sige. Lagay mo 100,000, gusto mo expected salary 100,000. Tignan natin kung matanggap ka sa trabaho, laborer ng trabaho. Bala ka. Pero sa akin, ang pinaka-bottom line niya, marunong kang lumibel dapat. Hindi lang yan dun sa magkano gusto mo.
dapat matuto ka rin magkano ba ang binabayaran ng merkado sa ganyang klase ng posisyon. Dapat alam mo, hindi ka na underpaid, malabo namang ma-overpaid ka, pero right lang yung compensation. Hindi ka delusional. Kasi there's some form of delusion sa mga bagong henerasyon ngayon. Akala nila madali lang ang buhay. Kasi, tanga na, mga magulang nila, binigyan lang sila ng cellphone, walang tinuro sa kanila na kahit na, hindi man lang sila pinahirapan. Hindi maglabangan ng karsusilyo, maglabangan ng brief at panty nila, hindi ginagawa. Pinapalaban pa nila sa magulang nila. So kaya nakakala tuloy nila, paglabas sila sa tunay ng mundo, hinihingi lang sa magulang ng pera. So dapat hinihingi ko lang din kahit magkano ang gusto ko sa merkado. Mahihimasmasan din lahat ng mga yan. Mahihimasmasan din yan. Pag na-realize nila na wala pala silang makuha ng trabaho dahil sa putang inang taas ng tingin nila sa sarili nila na hindi nagtutugma sa kung magkano man yung gustong bayaran sa kanila ng merkado, mahihimasmasan din yan. Tapos tatanggap din yan ng kahit magkano lang ng trabaho pag nakatsambang nakabunti sila tapos kailangan na nila magpagatas ng anak. Yan, gets mo? Yes, boss. Thank you so much na time. Uwet ka, boss. Oo, Bye effective po. to. Effective. Sige, bye-bye. Testing naman natin Facebook ulit. Facebook. Ito lang talaga problema ko kapag gagabi. Masyadong mataas yung level ng distraction. Ang daming gumagalaw sa paligid. Tapos yung tugtog pa, lakas. Siyempre, hindi mo naman putang ito, tumahimik kayo. Hindi naman pwede yun. Ako yung mag-a-adjust dahil nandito ako sa lugar kung saan nandun ang mga tao at nagsisipili. Diba? Saan mo tayo magagawa sa ganyan? Yun nga lang talaga, masyadong mataas ang level ng distraction. Hindi ka tulad sa umaga na ako lang talaga, yung camera, at saka yung kung sino man ang kaharap ko, kami lang. Madaling mag-focus ngayon sa pagsagot sa mga tanong. Eto, yung problema ko talaga sa Facebook, wala. Akit ako ng akit ng kung sino-sino, tapos lahat nakakancel. Mas share po account yung stick ko. The Chichester po. The Chichester. Meron akong parang 8,000 followers. Yung isang 10,000 followers, hindi po sa akin yun. Hindi sa akin yun. Balik tayo sa TikTok. Magkakit yun ng dalawa sa Facebook, wala pa rin. John Sandan, tignan natin ito. Ayan, nire-request ko na ito, kakit. Dahil lang sa mga nasa TikTok, mabilis na ito Testing ko lang kung makakapag-akit ako sa Facebook. Kasi galawin ng galawin, brother. Kalog ng kalog yung lamesa Okay. Diyan, Sandan, inaakit na kita. O wala pa rin, hindi pa rin makita dyan sa site mo. Yan lang, trouble talaga. Wala, negative. Medyo mahaba-haba yung listahan dito. Problema, yung mga iba yata rito. Wala na. Mr. Tuyoki. Mr. Tuyoki. Brother, good evening. Taga saan ka? Brother, Jepoy, Pantukan, Davao. Hello. Tanong mo, brother? Tanong ko muna about sa trabaho, brother. Nagtatrabaho kasi ako sa radio station. Okay. Ikaw yung Jepoy na gumawa ng Project Panem logo. Thank you, Yes, God. Okay, sige. Go. Hey, brother, tanong ko kasi, ito na, ng konti. I am working
as a radio technician sa radio station, community radio station. And so far, hindi pa man kami total information professional. Meron ako dalawang kasama. We have the same rate. Kaso lang, nagka-problema ako dahil yung trabaho ko, technician na, DJ pa, tapos Facebook manager pa, news writer, reporter pa. Dami ng dami. And ang problema ko kasi ngayon, yung mga kasama ko, hindi sila marunong sa gawa ko. So, pareha kami ng rate. So, kailangan ko ba itong i-raise up or hintay ko na lang ang Raise mo. Hindi mo antayin, brother. Hindi operation. nila makikita yan. Raise mo. Hindi nila makikita yan. Siyempre, babayaran ka nila kung magkano yung napag-usapan ninyo. Pero huwag mo asahan na itataas nila yung sweldo mo. Depende sa kung magkano yung nasa isip mo. Kaya kailangan mo i-clear out yung air na yan. Kailangan mo sabihin sa management na, ito boss, marami akong listahan ng bla bla. Workload ko, ito lahat. Yung workload ng kasama ko, parehas lang kami ng sweldo, pero sa baba yung workload niya. So let's haggle. Pausapan natin kung kukuha ka ba ng bagong empleyado para ma-even out yung workload ko, o taasan mo na lang ako ng sweldo. Ang suggestion ko, pwede mo na lang ako taasan ng sweldo kung makakatibid ka no, kasi magbayad ka ng bagong tao. Yan. at least nagkaka-arrange ako pero hesitant nga po eh. Huwag kang kabahan, brother. Pare-pares lang kayong tao. Pare-pares lang din kayo naghahanap buhay dyan sa radio station na yan. Pare-pares lang kayo eh. Ayan. O baka pwede ka mag-request ng promotion. Di ba? Tapos pataasan na rin ang sweldo mo at the same time. Kasi marami ka masyadong ginagawa eh. Kung hindi nila alam yung ginagawa mo, tapos parehas lang kayo ng sweldo, edi kailangan yan i-even out yun. Ba't nagkaganon? Di ba? Kailangan yan i-even out yun. Paano nangyari na parehas lang kayo ng sweldo? Tignan mo naman, baka mataas naman educational attainment nung hindi alam yung ginagawa mo. Tapos iba naman yung scope ng workload niya. Pero parehas lang kayo ng scope ng workload, tapos di niya alam yung ginagawa niya. Tapos sa'yo, sobrang dami mong ginagawa. Tapos, masakit sa ulo, mabusisi, problematic. Pwede ka naman manghingi ng raise, brother. Yun yung sasabihin ko sa inyo, Pilipinas. Matuto ko lang makipag-usap sa mga boss niyo. Ayun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, tropahin niyo boss niyo. Para nakakapag-usap na kayo ng hindi na professional. Lenient ba? Lenient. Nakapag-usap na kayo ng colloquial. Parang tropa niyo lang yung boss niyo. Pero you have to stick within the boundary of respect. Isama mo na rin yung within the boundary of practicality na baka yung kumpanya niyo naman medyo may konting problema, di ba? Pagdating sa finances, bago ako mag-request ng angat ng tignan mo muna kung afford ba nila na magtaas. Ganon. Tanong ka tungkol sa finances ng kumpanya, kapag ka okay naman yung finances, ka-afford naman na magtaas sa sweldo, pwede mo na i-request yung brother. Pero huwag kang kumasa, diretso huwag kayong kumasa na basta na lang makikita yung galing ninyo. Kailangan yung i-request yan. Kasi syempre, ang pinaka-bottom line yan, yung boss ninyo, may boss din yan sa ibabaw niya, ginagalingan niya doon sa trabaho niya para yung boss niya i-promote siya. Gets mo yun? Ang trabaho niya, gawin lang yung trabaho niya. Hindi niya trabahong pansinin kung dapat na bang itaas yung sweldo ninyo. Maliban na lang kung yung kumpanya nyo sobrang organized na merong yearly assessment. Kasi mga pinanggalingan kong kumpanya, may yearly assessment. Sina-check talaga yung assessment. Tapos tinitignan kung nagtutugma yung assessment ng tao sa sarili niyang performance, at saka nung nasa ibabaw niya, yung superior niya, kung parehas yung assessment sa performance niya. Titignan niya yun kung nagtutugma yun. Tapos mapadala sa HR, tapos titignan niya yun kung dapat ba itaas yung sweldo. Yan. Follow-up question, brother. Sige, objection brother, dito tayo sa about sa Biblia. Usual. So, saan ba napupunta ang tao pag namamatay? Hindi ko alam. Diretso. Kasi maraming iba't ibang mga libro eh. When you look at the Bible, manghuhula lang ako. Hindi naman kasi to eh. Hindi naman aral to na dapat mong sundin eh. Hindi. Pero tinatanong mo sa akin kung saan napupunta ang mga patay, manghuhula ako. Meron akong nabasa sa Biblia dun sa Hope Dosages. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ngayon, nasa kamay ng Diyos. Kung saan niya man dinadala yon, hindi ako masyadong sigurado. Kasi ang dami kong nakitang lugar kung saan dinadala mga patay sa Biblia. Ang dami kong nakitang mga lugar kung saan dinadala mga patay. At binuksan niya ikalimang tatak.
At nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinugutan ng ulo at mga pinatay dahil sa patotoo ni Kristo. At sila sumisigaw ng malakas sa tinig, hanggang kailan, Panginoong banal at totoo, hindi mo paghihiganti ang aming mga dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At sila'y binigyan ng isang balabal at sinabi sa kanila, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. Meron pa kayo mga kasama ninyo na mga kapwa papatayin din. So meron ka ngayon nakita na sila ng dambana. Mga banal, pinugutan ng ulo. Okay, so meron palang pinaglalagyan yung mga yon. Hindi pa yan yung nasa paghuhukom na mga naligtas na dahil tapos na ang paghuhukom. Hindi. Yan yung mga nasa ilalim ng dambana, may patotoo ni Kristo, pinugutan ng ulo, pinatay dahil sa patotoo ni Kristo. Alam mo na, obviously, ligtas na yung mga tao na yun. Kasi nasa ilalim ng dambana sa langit yun. Ngayon, kinausap din sila ng Diyos eh. So alam mo na itong mga tao na to, special para sa Diyos. Tapos binigyan pa sila ng puting balabal. Yun yung mga pinatay dahil sa patotoo ni Jesus. Pero meron ka ring mababasa dun sa Pedro, na si Pedro ang sumulat, na merong mga nakakulong sa lalim ng lupa na pinuntahan ni Kristo na mga espiritu yun ng mga mga suwail nung panahon ni Noe. Kaya nasa ilalim ng lupa yun, nung si Kristo ay namatay 3 araw, 3 gabi, dun siya pumunta, yung espiritu niya, dun pumunta sa ilalim. Nangaral yun dun. Kung ano man ang dahilan kung bakit siya nangaral, hindi ko alam. Pero marami akong nakitang iba't ibang lugar kung saan inilalagay ang patay. Hindi ko lang sigurado eksakto kung saan ako o ikaw lalagay pagkamatay natin dalawa. Marami lang akong nakitang lugar kung saan nilalagay yung mga patay. So kung saan napupunta yung mga patay, yun yung dalawa sa mga nakita ko. Meron pa akong nakita na kay Solomon, na ang sabi, walang gawa, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong paroroonan. So possibility is merong suspended state. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yung suspended state, pero hula ko lang yun base sa sinabi ni Solomon. Yun ang masasabi ko. Marami masyadong pwedeng paglagyan ang Diyos sa mga patay. Marami. Hindi lang iisa, marami. Follow-up question, brother. Okay, brother. Tungtungan ko lang kung sinabi ko sa ilalim ng lugar. Medyo nagugulan kasi ako dito. Sa Ecclesiastes 9:5. Sapagkat alam ng mga buhay na sila yung mamamatay, kapapatay, walang kalaman. Yan yung sinasabi ko, paano suspended state. Yan yung sinasabi ko na merong possibility na meron ding suspended state. Hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Ngayon, kailangan mo ring i-consider. Paano nalaman? Ano ba sa tao yung namamatay? Sige, sagot ka. Ano sa tao yung namamatay? Ano sa tao ang namamatay? Katawan. Tama ka. Ngayon, yun yung sagot doon sa 9:5. Tama? Yes. Pero ang tanong ko doon, brother, kung hindi nalalaman ng patay after niya mamatay, paano nalaman nila sila na sila ay kinubutan? Patay ba talaga yun? So, pag namatay ang katawan, so possible na Espiritu Santo makaka-remember pa rin ang kanyang kamatayan. Yung Espiritu Santo ang namamatay. Ang namamatay is yung tao. Katawan ng tao namamatay. Tama? Tama, brother. Oh, yung mga espiritu namamatay ba yun? Hindi, pero... Dahan-dahan. 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 Nakakausap ni Kristo yung mga nasa ilalim eh. Tapos kausap din ng Diyos yung mga nasa ilalim ng dambana. Meron ka ngayon 2 lugar. Isang ilalim ng dambana, isang ilalim ng lupa. Parehas yun, nakausap ng mag-ama eh. Kaya sabihin mo ngayon, di ba nakasulat sa Biblia, walang gawa, walang kaalaman man sa libingan. Tapos walang ano na ang sabi doon sa 9:5? Hindi nalalaman ng patayan ng sa pagka... Alin ba yung patay na tinutukoy? Tama. Aling patay ba ang tinutukoy? Patay sa... Ay, sorry.
Nakalimutan ko, live nga pala to. Ang nangyari tuloy, ako tuloy ang nagtatanong. Mali. Ako pala yung tinatanong. Live nga pala to. Live pala to. Hindi. Pinapaisip kita eh. Pero nakalimutan ko, live pala to. Nakalimutan ko, live pala to. Okay, sige, sasagot ako. Yung possibility is, yung patay na tinutukoy doon, yun din yung patay na tinutukoy ni Solomon doon sa isa pang talata na ang sabi niya, walang gawa, ni karunungan man, ni kaalaman man, sa libingan na yung pinaparoonan. Yun yung mga patay na nasa libingan. Hindi yung patay na nasa ilalim ng dambana o yung mga patay na nasa ilalim na kailaliman ng lupa. Yung mga patay na tinutukoy ni Solomon doon, yun yung mga patay na katawan. Gets mo? Si So ngayon, alam mo na, yung mga patay na katawan na yun, wala talagang alam yun. Kasi ano yan mix of proteins, calcium, at ng kung ano-ano pa. Patay na yung katawan. Yung katawan, patay. Wala talagang malay yung katawan. Patay na yung katawan eh. Pero yung espiritu nun, nasa ilalim ng dambana, nakakausap ng Diyos. Tapos yung mga iba pa na nasa ilalim ng lupa na, nakailaliman ng lupa, ng mga kinulong doon ng panahon ni Noe, nakausap ni Kristo eh. So, ibig sabihin, hindi yun yung patay, yung sinulat ni Solomon doon sa 9:5, hindi yun yung patay na nasa ilalim ng dambana at hindi rin yun yung patay na nasa kailaliman ng lupa. Tama? tama. Yun ang ngayon yung sagot doon sa tanong mo. Ang tinutukoy ni Solomon na patay doon, nandun din sa kabilang talata ng Ecclesiastes yan. Ang sabi niya, walang gawa, ni karunungan man, ni kaalaman man, sa libingan na yung pinaparoonan. Yung tinutukoy niyang patay doon, yung mga patay na nasa loob ng libingan. Hindi nasa ilalim ng dambana at hindi nasa kailaliman ng lupa. Gets mo? Copy, brother. Pero may kunting kalituhan lang ako dito. Paano na po, pag ang isang tao ay namatay, paano siya napupunta sa libingan, paano siya napukulong doon sa kulungan, at paano siya napupunta doon sa altar ng dambana? May qualifications. May qualifications yun. Yung nasa libingan, obviously, dinala yun doon ng mga kamag-anak nila kasi patay na katawan yung nandun sa libingan eh. Diba? Yung mga nasa altar naman sa taas, ang sabi, mga pinugutan ng ulo yun at saka mga pinatay na may patotoo ni Jesus. Yung mga hindi sumamba sa hayop, at saka, technically, yung mga alagad ni Jesus. Yun, mga alagad ni Jesus na mga pinatay ng mga tao. Yan ang qualification para mapunta ka ron sa ilalim ng dambana. Mga pinatay na tao na ang dahilan kung bakit sila pinatay dahil sa patotoo ni Jesus. Tapos yung mga nasa ilalim naman ng lupa na nasa kailaliman ng mga binisita ni Kristo, oh shit. Sorry, na-pause. Napindot ko yung clean up eh. Ayan, yung mga nasa ilalim naman ng lupa na nasa kailaliman ng mga binisita ni Kristo nung panahon na 3 days and 3 nights siyang patay, yun naman ngayon yung mga patay na mga suwail nung panahon ni Noe. Hindi naman kasi lahat ng mga namatay nung panahon ni Noe maiimpyerno na. Hindi natin sigurado kung anong hatol ng Diyos doon. Pero ginunaw ng Diyos yung unang sibilisasyon noon kasi sumama. Pero hindi ang ibig sabihin na sumama noon, lahat na lang ng tao noon masama. Hindi ganun. Bakit? Kasi may mga bagong panganak na mga bata eh. 'Di ba? Yung mga bagong panganak na mga bata, hindi mo naman mako-consider na masama kaagad 'yun o masama 'yun at all. Hindi mo mako-consider na masama 'yun. Isa pa, yung mga Mongoloid, wag naman sabihin sa akin sa panahon lang ngayon merong Mongoloid at nung panahon ni Noe walang Mongoloid. 'Di ba? Meron 'yun eh. Ngayon, yung mga tao na yun, hindi ko alam kung anong hatol doon. Hindi ko rin alam kung nasa ilalim yun ng lupa kasi wala naman akong nabasang bata na inilagay doon sa ilalim ng lupa eh. Wala akong nabasang ganun eh. Pero, ang sabi doon, yung mga suwail daw nung panahon ni Noe. Bakit naman pupunta si Kristo sa ilalim ng lupa para mangaral, hindi manumbat ha, mangaral. Ang nakasulat doon, para mangaral. Bakit naman mangangaral doon sa ilalim ng lupa kung wala na rin palang pag-asa lahat ng mga nandun? Diba? Yun ang yun ang common sense. Ba't pupunta rin sa ilalim ng lupa? Wala na palang pag-asa lahat ng nandun. Diba? Kailangan mo rin tanongin yun eh. Ngayon, baka, I may be wrong, baka merong possibility na baka ang kausap niya doon, yung baka merong pag-asa. Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Kasi we are only talking about possibilities. Wala kasi akong nabasa kung ano yung ipinangaral niya dun sa mga patay na nasa ilalim. Wala rin akong nabasa kung may pag-asa pa ba yung mga patay na nasa ilalim o completely wala na talaga. Basta ang alam ko, yung mga espiritu ng mga anghel na suwail nung panahon ni Noe, iniingatan yun na nakatanikala para sa paghuhukom. Pero yung mga tao na nasa ilalim, hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. Ang iniingatan ko, brother, makapag-interpreta ng wala sa hulog eh. So I'm only limiting myself within the boundary of common sense. Andun lang ako. Lalagay lang ako ng konting common sense, lalagay lang ako ng konting logic. Bakit mangangaral dun sa ilalim kung, alam mo yun, completely wala na palang pag-asa? Gets mo? Yun ang naiisip ko. And I may be wrong, maaaring mali ako. Pero tama yung tanong mo, maganda, common sense yung tanong mo, nag-iisip. Paano nga naman mapupunta sa libingan? Paano mapupunta sa ilalim ng dambana? At paano mapupunta ron sa ilalim na kailaliman ng lupa? Yun ang sagot ko ron. Kuha mo, brother. Sobrang kuha, brother. Mo. Pwede last na lang, brother. Sige, Sige lang. Sige, ito naman tayo sa balik ni Cristo. So, sa pagbabalik kasi ni Cristo, brother, magkakaroon ng paghihirap or sinasabi nila ang tribulation. Ito, teka, pause ko muna sa dali. Hold muna natin yan. Hold muna natin yan. Merong tanong dito, ang sabi, maganda yung tanong dito, ang sabi, yun po yung panahon ni Noe. Paano po yung mga namatay ngayon sa panahon natin? In effect pa din ba yung mga espiritu ng mga namatay na napupuntahan sa kailaliman ng lupa ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi ang mababasa mo, very specific yung mga nasa ilalim ng lupa na yan eh. Na mga binisita ni Cristo. Very specific yan. Yan yung mga nangamatay nung mga panahon ni Noe nung nalunod sila lahat sa Great Flood. Pero kung saan napupunta yung mga ordinaryong patay lang, hindi ko alam. Hinahanap ko pa sa Biblia hanggang ngayon. Ang nababasa ko lang sa Biblia, yung dosages ng hope. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay niya. Kung saan man niya inilalagay yun, yung mga patay na yun, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hinahanap ko pa rin hanggang ngayon kung saan napupunta. Basta ang alam ko, lahat yan nag-aantay lang ng paghukom. Lahat nag-aantay ng paghukom. Yun ang alam ko. Sabi ng Biblia, merong isang araw na ihahatol niya sa sanlibutan, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinutulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Ang nababasa ko, merong paghuhukom para sa lahat. Pero kung saan napupunta yung mga patay na hindi mo naman mako-consider na namatay dahil kay Kristo, na mga pinugutan ng ulo na masasama dun sa dambana, tapos hindi rin naman kasama nung panahon ni Noe na inilagay sa ilalim ng lupa, hindi ko pa alam. Hinahanap ko pa hanggang ngayon, hindi ko pa alam. Ayoko magdulong-dulungan, ayoko maggaling-galingan. Ang sagot ko, hindi ko pa alam. Hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. Follow-up question, brother. Dugtong mo. Dagdagan ko lang yan, brother. Pag-interpret ko nga itong unang Corinto 15:51. Sabi dito ba, makinig kayo, may isang hiwaga akong sasabihin sa inyo. Hindi tayong lahat ay matutulog. Hindi tayong lahat ay babaguhin. Bigla sa isang pata, sa Muling pagtunog ng sa pagkatutunog ng pagtutunog ng trumpeta ang mga patay ay mabubuhay ko ng patay. At tayo babago. Oh. Ano tanong mo dun? So yung hindi tayong lahat ay matutulog. Hindi tayong lahat ay babaguhin. Ano tanong mo dun? So ano yun, brother? It means ba matutulog muna tayo? No? Hindi. Yung pagtulog na tinutukoy doon, kamatayan yun. Yung pagtulog na tinutukoy doon, kamatayan yun. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tao mamamatay. Hindi lahat ng Kristiyano mamamatay. Takina yan, namatay na. Namatay yung ko, namatay yung camera ko. Nahulog, bumagsak, hinangin. Malakas pa, brother.
So, hindi lahat ng Kristiyano mamamatay. Kasi yung mga naunang Kristiyano, namatay na yun. Pero hindi lahat ng Kristiyano mamamatay. May mga Kristiyano, daratnan ni Kristo. Hindi na makakatikim ng kamatayan yun. Kasi yung kamatayan sa Biblia, tinutukoy din niya na pagtulog. Parang si Lazaro, sabi, tulog si Lazaro. Hindi, patay na si Lazaro. Yung pagtulog sa Biblia, yung kamatayan sa Biblia, tinatawag din niya na pagtulog. Lalo na sa mga Kristiyano. Kasi diretso, alam mo, totoo, hindi nga ako sigurado kung totoo pa talaga yung kamatayan eh. Sa mga Kristiyano sa mga Kristiyano. May feeling ako pag namamatay yung katawan, inihiwalay lang yung espiritu pero buhay pa rin yun. Pero meron kasing isang kamatayan sa Biblia na kahit buhay ka pa, ang turing na sa'yo, patay. Yun yung, kung napanood nyo yung sagutan ni Tete Lestay at saka nung isa pa, diniscuss niya yun dun eh. Sabi ko nga, bihira yung nakakaalam nun eh. Bibihira yung nakakaalam nun. Yung konsepto na merong kamatayan na buhay ka pa pero patay ang tingin sa'yo ng Diyos. Yun yung kamatayan na hiwalay ka sa Diyos. Dahil sa mga kasalanan mo. Pero buhay ka. Gumagalaw ka. Nakakakilos ka. Pero patay ka sa paningin ng Diyos. Kasi hiwalay ka sa Kanya. Ang sino mang buyo sa kalayawan, bagaman buhay ay patay. Yun ang nakasulat sa Biblia. Yun yung sinar ko na nakaraan, kung nakita nyo yung sinar ko na nakaraan, yung sagutan ni Tete Lestay at saka nung mukhang albularyo, na hindi ko alam kung anong paniniwala nun, kasi jumble-jumble na sa kanya, naniniwala siya sa Anunnaki, naniniwala siya sa iba-ibang libro labas ng Biblia, pero naniniwala rin siya sa Biblia. So hindi ko talaga alam eksakto kung ano talaga pinaniniwalaan ng tao. Tsaka mukha siyang albularyo. Pero ayun, child daw kaya. May banda na siya sa ulo. Pero, alam mo, yung tungkol dun sa, brother, yung tungkol dun sa kamatayan na tungkol dun sa pagtulog na tinutukoy dun, kamatayan yun, hindi lahat ng Kristiyano makakatikim ng kamatayan na pagtulog. Merong mga tao na daratnan ni Kristo dito na buhay. Tapos yun naman yung aagawin sa alapaap, tapos makakasama daw ni Kristo, tapos babaguhin yung katawan. Follow-up question, brother. Huli na to, brother. Para imik yung pagkatulog ko na tanong ko sa iyo. Sa pagbabalik ni Kristo, magkakaroon yata tribulation, paghihirap, panahon, years, tribulation. Pakiclear na lang to kung ano ba ito. Saan ba magsisimula ang pagbalik ni Kristo, brother? Sa simula na tribulation or in the middle of the tribulation? Ang nakasulat sa Biblia, malibang paikliin ng mga araw na ito ay walang laman na makaliligtas. Ngunit dahil sa mga hirang ay paiikli ng mga araw na ito. Ngayon, yun yung basahin mo na lang yung buong Kapitulo 24, kung hindi ako nagkakamali. Kapitulo 24 ni Mateo. Simulan mo sa 3. At nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad ng tagsisipagsabi. Ano magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan na sa liputan? Ngayon, yun na ngayon yung pagkakasunod-sunod. Na lilindol, sa bebanda ko, magkakadigma, makakalinig kayo alingangon ng digmaan, tapos magkakaguto, magkakasalot. Yun na ngayon yung sunod-sunod. Makikita mo yun doon sa Kapitulo 24 ni Mateo. Simulan mo sa Kapitulo 3, versikulo 3 ng Kapitulo 24. Tapos tuloy mo hanggang matapos yung kabuuan ng Kapitulo 24. Makikita mo ron yung hinahanap mong sagot. Ayoko spoon feed sa inyo lahat. Kasi pag in-spoon feed lahat, wala na, hindi na kayo magtsatsaga magbasa ng Biblia. Narinig yun eh. Kaya kung gusto nyo masagot yung tanong nyo, ayan, basahin nyo ngayon Biblia, Kapitulo 24. Buo. Mula 23 patuloy. Salamat, brother. Okay, thank you, brother. Thank you. Bye, brother. Ilang oras pa? Okay. Hanggang dito lang muna ako, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit bukas. Siguro mga gantong oras na lang din. Mas masarap mag-live ng gantong oras eh. Hindi ako makapag-live sa umaga. Nahihirapan pa ako eh. Tsaka na lang. Basta sabihin ko na lang sa inyo kailan ako makapag-live sa umaga. Bye-bye everybody. I love you all.